Hi, hi, hi mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sa katatapos lang po na bagyong si Ulysses, marami tayong mga nakitang mga bagay na hindi inaasahan. May mga lugar na dati ay hindi po binabaha, subalit ngayon ay binabaha na. Okay? Well, mga kababayan, sa kabila po ng kalamidad na dinanas natin ay tuloy-tuloy po ang buhay, mga kaibigan, at huwag tayong mawawala ng pag-asa. At muli po, para handugan kayo ng isang hapon na punong-puno ng kasiyahan at kaalaman, welcome po sa ating programang Sunday with Ernie and Kuya Jay. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, no, mga ka-Sunday. Narito po kaming muli upang maghatid sa inyo ng konting saya at hitik na hitik sa impormasyon ng ating programa sa hapong ito. Baka nagtataka kayo, mga kaibigan, nasaan po si Ka Ernie? Ako po yung nasa likod ng camera. Ayun. Sapagkat ito po ang unang programa natin sa labas ng ating studio, mga kaibigan. Ayun, matindi. Tataka ko, partner, parang sabi ko matindi yung setting natin ngayon, ano? Ayun. Tayo po ay nasa Gulayan at Bulaklakan Research and Training Center ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan. Nagkapalad tayo, mga kasama, no, na mapagbigyan. Bagaman busy yung ating pong bisita po natin at yung ating pong kakausapin ngayong hapon ay mapalad na mapalad tayo at tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na interviewin po. Ang totoo niyan, partner, tayo ang bisita dito sa kanyang lugar, di ba? Dati-dati nanonood lang si Kuya David, yung ating binisita ngayong hapon, ano. Ang sarap ng hangin dito, ano, sa Gulayan, no? Masarap, ano. Sa ilang sandali po ay medyo pag-uusapan po natin, mga kababayan, ang kasaysayan naman ng buhay ni Kuya David. Ang alam lang natin ay mayroong Gulayan at Bulaklakan Center ang barangay. Subalit hindi natin kilala kung sino po ang katulong ni Kap sa pananatili po ng kagandahan nitong ating Gulayan at Bulaklakan Center. Ayun, kadalasan po kasi nadadaan-daanan lang po natin itong ating pong Gulayan dito sa Holy Spirit. Ano po? Kaya ngayon ay tayo mismo ay narito na po, mga kasama. Okay, sige. Lama ang ating paksa po ngayong hapon, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan. Katulad ng nabanggit na natin kanina, it's all about the life story of Sir David Balilia. Ano po? Siya po ang renowned agriculturist ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. At napakarami na pong engagement ni Mr. David Balilia sa mga iba't ibang institusyon at universities, partner, para magsalita tungkol sa urban gardening. Yes po, at talaga hong dinadayo pa ho, no, Luzon, Visayas, Mindanao, no, dumadayo dito po sa Gulayan, dito po sa may Holy Spirit na pinangangasiwaan nga po ni Sir David Balilia. Okay. At katulad nga ng nabanggit natin, partner, ay si Kuya David ang ating agriculturist ng Barangay Holy Spirit. Bago po natin alamin at marinig ang boses ni Kuya David, ay batiin muna natin ang ating mga early birds. Si Ate Elaine de Guzman, na nagdiwang po ng kanilang kaarawan nitong nakaraan lamang. Ang pinaka-sexy na online seller ng St. Vincent
Barangay Holy Spirit, Quezon City. Narito si Miss Nika Jane Arandia. Kamusta po? At ang tindahan ng bayan, si Miss Alma Bactol Campos ng Rose Street, Quezon City, Philippines. Okay, partner? Yes po, happy watching po, happy viewing po sa inyo pong lahat. Gaya nga po ng nabanggit po ng ating pong partner ng Ka-Ernie ay bisita po natin ngayon sa hapong ito ang world-renowned at talaga pong kilalang kilala na agriculturist ng Holy Spirit. Barangay Holy Spirit. Ang nasa likod ng tagumpay ng Barangay Holy Spirit, ang number 1 na katuwang ni Super Cup Chito Balmosina, wala pong iba kundi si Kuya David Balilia. Okay? Kuya David, bumati muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon sa inyong lahat sa tagapakinig ng programang ito ngayong hapon. At lalong-lalo na sa ating dalawang hangproman. Kamusta po? Sir David, Kuya David, kamusta po? Ay, okay lang naman. Dahil kahit pa 73 na, malakas pa rin. 73? Matitindi. Parang 45 lang si Kuya David, ha? Ayun. O, talo pa tayo, partner, ha? Yan yata ang nagagawa ng napalilibutan ka ng halaman eh. Oo, nagpapabata raw, ano? Pa-shoutout daw po kay Toknoy. Si Toknoy na cute at punong-puno at sagisag ng kasaganaan ng kalusugan. Toknoy, pinababati ka at pinasya-shoutout ng iyong mother, si Miss Nika Jane Arandia. Bati na rin natin si Ma'am Mona Lisa Alarcon, nakikinig ngayon at nanonood. Sige, partner, simulan na natin ang pagbisto sa buhay ni Kuya David, okay? Matanong po namin, Kuya David, saan ho bang probinsya po ninyo? Ang aking bayan ay actually noon, alam yan ng tao, Bao. Kaya lang itong mga bagong henerasyon, Bao na, late, B-A-A-O. Bao, Kamsur. Bao. Ayan. Camarines Sur. Sikat na sikat po yung Kamsur sa parang wakeboarding ba tawag sa ganun. So doon po kayo lumaki po, Ang mga magulang po ninyo ay ano pong kanila? Ang magulang ko ay, lalo ang father ko ay very industrious yun. Yun ang parang lagi akong kasama sa bukid at namulat ako kung paano magtrabaho sa bukid. Isa yun sa mga dahilan bakit nagka-interest ako sa magtatanim. Ayun. So naging impluwensya po yung inyong tatay, po? Yung inyong nanay naman po, kamusta po? Ang nanay ko katulong din sa paggagawa namin sa bukid. Pati mga kapatid ko. Uso yan kasi noong family labor. Yun na parang banding po din ninyo, Ayun. Yung bukid po niyan ay palayan po ang tinutukoy po natin. Ayun. Inuulit natin, partner, si Kuya David ay taga Bao, Kamsur. Kamsur, Bicol Region. Ano po? So, alamin natin sa ating pagbabalik, alamin natin kailan pinanganak si Kuya David at saan siya nagbinata. Shout out lang kay Alabo Babu, kay Edlen Natividad. Pa-shout out daw po sa lahat ng Natividad family diyan sa Tarlac, At syempre may mga natividad dito sa Barangay Holy Spirit, Yung mga natividad family, natividad at Alarcon family, nagpapa-shoutout din, partner, yung ating kumpare, ang pinakapoging ex-kagawad ng Barangay Nambalan, Mayantok Tarlac, si Compadre Ismael Briones. Okay? Kamusta po kayo dyan sa Espanya, compadre? Happy watching po. Okay, nagpapa-shoutout din siyempre ang ating pinakamasipag na congressman. Ngayon ay konsihal Winnie Castelo, ang ating napakasipag na idol partner. Yes. Sa gitna ng baha, lumalangoy kasama ang kanilang may bahay na si Congresswoman Precious Castelo
para tulungan ang ating mga kababayan na tinamaan ng bagyong Rolly at bagyong si Ulysses, ha? Opo. Sila rin po ay kilala din sa katawagang kampiyon sa Palupa. Yes, kampiyon sa Palupa. At kung pag-uusapan ay serbisyo, world class na serbisyo, wala pong iba. Congressman Precious Hipolito Castelo at Konsehal Winnie Castelo. Okay, batiin nyo, Kuya David, si kagalang-galang Winnie Castelo. Magandang hapon sa ating masipag na congressman at saka sa kanyang may bahay na napakasipag din. Salamat po kung sapagkat kami ay lagi ninyong sinasamahan at sinusuportahan sa maliit po naming kakayahan para naman makilala ang ating mga kababayan na nasa grassroots, di ba? Pero tumutulong sa pag-unlad ng ating pamayanan katulad ni Sir David. Good afternoon, sir. At binabati na rin natin ang ating kaibigan, kababayan ko actually ito, si Ma'am Mergy Labrador Javier, na ngayon ay principal ng senior high school dito sa Quezon City. Madam, thank you for watching. Okay? Balikan natin si Kuya David, partner. Ayun, ano ba yung tanong mo kanina, partner? Yung kanyang... kailan daw pinanganak? Kasi may mga nagtatanong. Opo. Kasi si Kuya David, mukhang bata pa, Ayun, di ba? Hindi naman mapaghahalat ang 7. Sabi niya kanina 73 pero mukhang 23 lang si Kuya David. Okay? Kailan ho ba ang inyong kapanakan? Actually, pinanganak ako noong February 14, 1948. Ayun. Kaya by February 28, 73 na ako. Ayun. Doon po yun sa Camarines sa Sur po. Ano? Okay, sa Camarines Sur. Kamusta po ang buhay doon sa Camarines Sur nung panahon po na kayo po ay nagbibinata po? Ang buhay noon ay talagang mahirap. Wala pang mga irrigation. Kaya Paano ho ang patubig noon kung wala pang mga irrigation? once a year lang ang taniman doon. Okay po, once a year. Once a year. Napakahirap pa noon. Pero napakamura ng bilihin. Okay po. Yung paano po yung pag-ani? Since once a year lamang po yung pagtatanim dahil sa limitado po at wala pong irigasyon, paano po yung ginagawang pag-aani po ng ating palay? Ganon din yung proseso. Parehas, mga nagagamit ng karit. Ilang buwan po bang tinatagal bago po? 4 months siyang 4 months. 4 months. Tapos may panahon na after ng trabaho sa lowland, sa bundok naman kami. Okay, iyan ang sanay din akong iyan ang sitwasyon ng kanilang lugar noong siya ipanganak. Ano po? So, saan po nag-elementary si Kuya David naman, partner? Tanong natin. Elementary ko sa isang exclusive school, St. Monica Academy, na may nagpaaral sa akin na landlord namin. Ginawa kong scholar doon. Ayun. At nung after po ng elementary sa St. Monica po yan, no? Saan na po kayo ang Pagtapos high ko school ng elementary, grade 6 ako noon, may nag-practice teaching doon na galing sa isang agricultural school. Iyon ang nakapa-encourage sa akin. So yun na nag-influence sa inyo. Naka-encourage sa akin na mag-enroll ako sa agricultural school sa Pili, Kampo. At pakibati nyo yung mga taga-Pili, Kuya David. Kung natatandaan nyo, baka may mga... hapon sa mga taga-Pili. Batiin nyo kaya sa salita nyo. Sa Bicol. Mga professor sa Central Bicol State University of Agriculture na mga kaklase ko, mga nandyan pa ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa sila. Batiin nyo sila sa... pagbati sa Bicol po? Diyos maray na hapon sa Indogos. Ayun. So doon po ang nag-umpisa yung inyong talagang kumbaga pagtahak sa pagiging agriculturist na na-influensya nung kayo. Na-influensya ako ng isang teacher. Tapos maraming pagsusubok doon dahil liban doon sa entrance examination, mayroon pa rin sabing orientation. 2 weeks na walang ibang ginawa kundi magtrabaho 2 linggo. Nasanay naman ako kaya parang napakadali na sa akin. Good point yun partner. Teacher ang nakapag-pa-impluensya, naka-impluensya kay Sir David
sa pagpili ng kanyang career na pinili. Ano po? Camarines Sur Vocational Agricultural School. Yun, Camarines Sur Vocational Agricultural. School. That's mga ilang taon ng 4 years din yun. 4 years din yun. 4 years. So, anong taon yan kung natatandaan nyo? Basta nag-graduate ako 1966. 1966. Ni sa Hinaga, partner, wala pa tayo. 66. Ang makikita kung gaano kahirap yung training namin sa high school dahil sa 8 seksyon na nakasimula, 3 seksyon lang kami nakatapos. So marami ang nagsimula, kakaunti lang ang natuloy. Ha? 8 po, no, nauwi sa 3 sections. Oo. So, diyan na po kayo nagtapos ng college. Ngayon, nung matapos ako dyan, nagkaroon ako ng girlfriend. Yes. Oo, Girlfriend Yan, partner. Yan tayo. Ah. Yan. Ayaw sa akin yung magulang. Oo. Parang Nung malaman na dito ako sa Maynila, ano yan? Dito ako sa Maynila mag-aaral. Yung girlfriend ko di na pinayagan na sa Yun. Maynila. Parang Kaya Romeo, nag-enroll sa Naga. parang Romeo and Juliet pala yan, partner, ha? May hadlang, ano? Oo. At economic ka na yan, ha? Economic reason, ha? Nagbago yung kwan ko. Nagbago yung pananaw ko. Oo. Nagplano akong maging sundalo o kaya maging lawyer. Bakit? Naka-enroll ako sa... what dahil made nga you- doon sa nangyaring yun. What made you decide na magbago ng career? Dahil nga sa nangyaring yun, na hindi ako Naapi. pwede sa probinsya. Parang naapi, Tapos oh. parang, dahil magsasaka ko, yung tatay ko, ganun din. Ay, parang nabago yung pananaw ko na kailangan magpursige talaga ako. Okay. Naging, kuwan ako, parang cook sa isang maliit na restaurant. Yun ang trabaho ko para ako masustain ko pag-aral ko. So kayo na mismo ang nagpaaral sa sarili nyo. Working student. Oh, sa pagbabalik natin, partner, pag-uusapan natin yung naging trabaho ni Kuya David sa restaurant na yan. Ha? Shout out muna ulit kay siyempre sa ating Kong Winnie Castelo, Kong Precious Castelo, kay Madam Carmen Pahardo na nonood. At doon sa may-ari ng New Era, kundi dahil sa kanya, hindi tayo makapag-enroll doon, partner, ha? Si Ate Mercy Vergara, Hello po. Ate Mercy Enriquez Vergara. Si Miss COVID-19, nanonood din, ha? Sino yung Si Miss Mignon Aguinaldo Casukle, ha? Yan ang bayani natin sa Barangay Holy Spirit, ha? Sila yung mga nasa sa front line para alagaan, asikasuhin ng ating mga kababayan. Si Madam Melanie Cubon Peroy ng Antique na ngayon ay nasa Quezon City, nanonood din, ha? Future principal ng Quezon City. May si Carisalina Romero ng Pampanga, nanonood. Maya Pagat Panabon po. Yes, and then my cousin, si Philippine Navy Officer Arman Natividad. Yan, nanonood. Si Miss Grace Gumasing, yung nagmamay-ari ng Malasa, di ba? Makatas na lechong baboy ng Bulacan. Sa lahat ng mga gustong kumain ng lechon, bumati lamang po kay Miss Grace Gumasing, kasama natin siya sa DepEd Quezon City. Nagbibigay ng libreng lechon ito, partner, Baka naman. Libreng deliver pagka umorder ka. Miss Grace Gumasing, baka naman matikman po namin ang inyong masarap at juicy na lechon ng Bulacan, ha? Yung ating binabati natin ang ating pinsan dyan sa Sambales. Nasa Sambales na ngayon, ha? Si Insan Arman Natividad, ha? Happy viewing daw po from Riverside. Hi, Ka-Arnin, Kuya Jay. Sabi ng may-ari ng LTO, si Ate Marlene Miranda. Kamusta, Ate Marlene? Baka naman, ha? Sa November 24, partner, may LTO patrol na pangangasiwaan ng opisina nila, Ate Marlene, dyan sa Barangay Holy Spirit. Lahat ng mga magpaparehistro ng sasakyan, dito na, sa barangay na. Hindi na sila pupunta ng LTO. Pati mga magre-renew ng license, ha? Salamat po, Ate Marlene.
Marlene, yung aking Siyempre, pong, the woman behind our program partner, hindi natin maaring malimutan to, kababayan ni Kuya David. ayun. Kaya batiin niyo mamaya, Kuya David, si Dr. Maria Teresa Namoro ng DepEd Quezon City. Madam, ang ating binisita ngayon ay kababayan po ninyo. Batiin po ninyo, Kuya David, si Ma'am Teresa Namoro. Ganda umaga po, ma'am. Can you please greet her in your own language, Kuya David? Diyos maray na hapon sa iyo, ma'am. Okay, Diyos maray na hapon, no? Isa sa pinakamagandang Bicolana, Kuya David, si Ma'am Teresa Namoro. Invite natin siya one time dito sa ating urban farming location ng Barangay Holy Spirit. Madam, wala po kami sa probinsya. Nandito tayo ngayon sa pusod ng kalunsuran ng Quezon City. Pero parang nasa probinsya tayo. At ang nasa likod niyan, ako, ang nasa likod ng camera. Pero ang nasa likod ng pagpapaganda nitong lugar, pagpapanatiling parang probinsya, walang iba kundi si Kuya David. Ano po? Siyempre, hindi rin mangyayari yung wala po si Super Cup Chito Balmosina at si Kagalang-Galang Strelia Neneng Balmosina ng Barangay Holy Spirit. Okay? Bumabati rin ng New King. Yung sa kape, partner. Salamat po sa magpasalamat tayo dun sa kanilang pinadalang regalo, partner. Ay, napakalaking biyaya po. Maraming salamat po sa New King doon po sa kape na kanila pong ipinadala nung at buhay na buhay po eh. Buhay na buhay. At binabati na rin natin ang parlor na gumupit ng buhok ng may-ari ng LTO, si Ate Marlene. Bumata siya, partner. Bumata ng 20 taon. Parang 16 years old ngayon si Ate Marlene. Okay? Siyempre si Mr. Kenneth Gonzales nanonood. Si kasamang Samuel Ramos. Yan, pinababati niya ang Spark Management. At ang S2G2 Consultancy. Sa lahat ng mga magpaparehistro ng sasakyan. Yan. Sa lahat ng gustong magbuo ng transport organization, kontakin lamang po si kasamang Samuel Ramos, na nung nakaraan ay nasa Malaysia, partner, doon sa may amin, sa Malaysia. At dumalo ng international forum tungkol sa isang napakahalagang topic na pagbalik niya, partner, ay pag-uusapan natin dyan. Na si Kuya Sam, at pinababati, partners, ang president ng Spark Management Consultancy and Trading Services, President, si Mr. Jun Braga, ang Administrative and Development Officers, si Ms. Cherilyn Mercado at Miriam De Guzman, yung ating sponsor ng Load, partner, weekly. Kung wala sila, wala tayong airing ngayon sa ating programa. Okay? Salamat po. Muli po, kasamang Samuel Ramos at sa lahat ng mga transport leader, maraming salamat po sa inyong suporta. Sige, tuloy natin, partner. Ayun, kanina nga, nabanggit nga ni Kuya David na yung kanyang tatay ay na-influensya siya noon na sila ay nasa bukid at nang siya po ay nagbinata na, siya po ay nag-high school hanggang sa makarating sa college. Gaya ng nabanggit niya, isang teacher po ang naka-impluwensya sa kanya. Para magsimula yung kanyang interes at pagtahak dun sa karir bilang isang agriculturist. Bago natin balikan yung teacher na naka-impluwensya kay Kuya David, baka malimutan natin, partner, hindi tayo bigyan ng libreng registration. Shout out daw po kay Sir Benjo Santiago III ng National Capital Region LTO Director. Siya po ang behind ng LTO e-Patrol. Yung ating November 24 activity ng LTO Patrol, wala pong ibang nasa likod niyan, kundi ang director po ng NCR ng East LTO Director, si Sir Benjo Santiago. Salamat po, sir, sa pangalan po ng buong puwersa ng Barangay Holy Spirit. Salamat po sa inyong gagawing LTO e-Patrol. Hindi lang mga taga Holy Spirit ang pwedeng makinabang dyan, na mga may masasakyan, kundi nasa nearby barangay.
Binabati rin natin, batiin mo partner sa Kapampangan, Ayun. si Ate Hasmin Bautista. Ating Asmin, maya pagat panapon po. Keep safe po niya po. Pinakamaganda, pinakamalagong dalaga ng Pampanga, si Ate Hasmin, ha? Sige, tuloy na natin partner ang dahilan ng ating pagbisita sa Gulayan at Bulaklakan Resource Training Center. Kuya David, balikan natin yung teacher na naka-influence sa kanya. Opo, ayun o, na-influensyan siya nung teacher na mag-take na po siya ng agriculturist na kurso. 4-year course po yun. At nung siya nga po ay mapadpad no, sa Manila, ano po, nagtrabaho po kayo sa Manila. Bilang chef. Sa isang restaurant po. Natatandaan niyo pa ba yung restaurant na Kamusta po yun? yung Wala na panahon yun. niya? Wala na. Saan po yun? Dito sa may Department of Environment. Doon sa may DNR. Oh. Ano naman ang unang niluto nyo dyan, Kuya David? Ha? Sinabawan. Sinabawang ano? Malasat, makatas. Sinabawang gulay po ba o ano? Sinabawang ulo ng dalag. Yun. Sinabawang ulo ng dalag. Okay. Mga Bicolano kasi. Wala na yata ngayong ganyan, Kuya David, ano? Masarap yan. Nakailang taon po kayo doon bilang chef? Cook? Kuha naman ako doon. 4 years din ako. 4 years din kayo. So matagal. Pag-aral ko ng college sa University of the East, Prelo, 4 na taon din akong binuno ko dyan. So nag-pre-lo kayo, ano? Tapos nung kayo yung magtapos, saan po kayo? Yun ang naging masaklap na karanasan ko din. Dahil yung mga kaklase kong nagtapos doon sa pinanggalingan kong eskwelahan, di nag-martial law. Puro siya nakapasok sa trabaho, ako istambay. So that time ay martial law, tama? Oo, 1973. Yun ang naisip ko na bumalik uli ako doon sa pinanggalingan kong eskwelahan. So instead of pursuing the law, Natapos ko yun, natapos nyo? ang pre-law. Natapos yung pre. Mga ilang taon yan na 4 kayo? years din. So may alam din sa batas si Kuya David, ano? At bilang katunayan, para alam mo partner, si Kuya David nagsilbering konsehal ng ng bayan, di ba? Municipal councilor. Mga huli na yan. Yung mga huli na yan. 3 years. Municipal councilor ng anong bayan? Baaw. So, Yung prior na pagtapos ko doon, nag-take akong civil service. Nakapasa ako, pagkatapos, tinapos ko yung Bachelor of Science in Agricultural Education. Pero nag 2 years na lang ako dahil credited yung ibang academic requirements nyo. yung mga laboratory ko na lang, courses ang kinuha ko doon. Mga laboratory, Pero anong degree po ang natapos ninyo pagbalik, Kuya David? Bachelor of Science in Agricultural Education. Agricultural Education. Ano po ang kaibahan niyan sa agricultural engineer? Ang agricultural engineer ay concentrated yan doon sa mga irrigation, ng pag-develop ng isang lugar. Computed nila lahat na kailangan na irrigation, kailangan sa So it's all about irrigation system. Yung Kasi siguro engineer. yung infrastructure, ano? Yung mga ganyan. So yung sa agricultural education naman, mayroon kaming course na tungkol sa pagtuturo, mga extension worker. Kaya kami pwedeng mag-opisina, pwedeng mag-extension worker, pwedeng magturo. All around kami. all around. It's all about farming and agriculture. Mas holistic, kumbaga. Tsaka ang agriculture partner, hindi lang sa plants, pati sa animals. Ayun. Tsaka yung aqua culture. Tama po ba, Kuya Fisheries, David? ano? Fisheries. Sa 2 years course na first 2 years, generalization yan. Lahat mo yan dadaanan. Ang last 2 years, doon ka na sa Specialization. Ano pong naging specialization ninyo? Ang agronomy ang... Agronomy means, ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, mga projects na malalawak. Malalawak. O mga hektarya. Ganon. Namamangga, banana. Parang plantasyon sa bukid nun. Mga plantation. Sa plantation. Yung mga commercial plantation kung tawagin. Tama po ba? Yan ang pinaka-major ko talaga. Na di ko akalain na pag mapunta ako dito, mas maging dalubhasa ako sa urban. Sa urban. Ano po ang kaibahan nung karaniwang agriculture sa probinsya
saka dito po yung tinatawag na urban. Napakalaki ng pagkakaiba dahil sa probinsya, malawakan. Ngayon dito, limitadong space, paano maging productive? At nasa paligid dito ng ng developed communities eh. Paano mo ma-utilize? Tulad niyan, ang Gulayan at Bulaklakan po, mga kaibigan, located po dito sa likod ng Mapayapa Village BF Homes, di ba? Dito sa Quezon City ang nasa likod. Ang nasa harap naman ay Republic Avenue at Republic Residence diyan sa papuntang Commonwealth na, no. Ito namang nasa kaliwa, kung nakaharap kayo dito, papuntang Fairview naman. Dito naman sa kabila, Sandigan, papuntang Batasan. So very strategic itong location ng Gulayan at Bulaklakan ng Barangay Holy Spirit. Isa ito sa dahilan kung bakit napipiling puntahan dahil instead na pupunta sa ibang malalayong lugar, dito na. Dito na sa ano. Dito na sa So that's the reason why, partner, si Kuya David hindi lang po sa barangay nagtotok tungkol sa urban gardening. Can you share with us, Kuya David, kung saang mga institusyon na kayo nakapagsalita? Pero bago nyo sabihin yon, gusto ko lang batiin, hindi natin malilimutan ang isa pa sa ating masugid na taga-subaybay, inspirasyon natin, ang napakahusay at very intelligent superintendent, school division superintendent ng Palawan Provincial Government. Wala pong iba kundi si Dr. Natividad Bayubay, na tubong Kalinga Apayao. So medyo malapit din sa kanya ang agriculture, Kuya David. At si Madam ay talaga namang kahit saan ay nagkakaroon ng mga kasama sa kagawaran na napupuna. Hindi natutuwa sapagkat napupuna sa kanilang maling gawain. Ituloy lang po ninyo, Ma'am Natividad Bayubay. Ang inyo pong mga lingkod ay kakampi nyo at natitiyak kong ang langit ay kakampi nyo rin sapagkat kayo po'y gumagawa ng mabuti para sa kapakanan ng ating mga kabataan at mga kaguruan. At wala namang hangad na masama. Yes, wala namang hangad na masama. Binabati na natin si Miss Veronica Elardo Lim. Hi ka Ernie and ka Jaylor, kay Kuya David. Pinahahabol po ni Ate Marlene kanina yung November 24, di ba? Opo. Yung e-patrol ng LTO. Yun. Ito naman mga kababayan sa mga may sasakyan, no? November 30 hanggang December 1 ay pagkakabit naman ng RFID. Ang venue po ay saan, partner? Sa New Era, Quezon City. Okay, sa Barangay New Era, Quezon City, alas 8 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So wag na po kayong pumila doon sa main office sapagkat napakarami pong mga kakumpetensya doon sa pagpila. Malaking kaluwagan po yan at ibinabana po sa community. Binabati na rin natin, partner, si Kalaila Villarosa. Birthday po niya sa November 24. At birthday din ni Kuya Boyet Dumon ng Secretariat ng Riverside, Quezon City. Nangako ako sa kanya na babatiin natin, partner. Pakibati nga po ninyo. Kuya Boyet, happy birthday po. Hangad po namin, Kuya Boyet, na humaba pa inyong buhay at yumaman pa. Ayun. Para marami pang makinabang sa inyong kagandahang loob. Yes. Partner? Si Sir Bebot Pahanonot ay nakikinig din. Si Sir Bebot ay taga-Samar. TLA teacher siya at applicant ng pagiging head teacher. At ito'y makaranasan na rin si Sir Bebot. Napakabait na teacher to, partner. Ayun. At ang susi ng kayamanan ng Holy Spirit National High School nanonood ngayon. Taga-Samar din. Dating member ng Special Forces of the Armed Forces of the Philippines. Dahil sa kanyang pagnanais naman na makatulong sa Department of Education ay pumasok bilang empleyado ng National Capital Region ng DepEd
Ngayon ay ADAS, officer ngayon sa Finance Office ng Holy Spirit National High School. Wala pong iba kundi si Sir John Henry Geronimo ng Holy Spirit National High School. Sir John, parang Sir Henry. Opo. Kung tawagin, mahusay yan, si Sir Henry. Okay? Balikan natin, partner, si Kuya David. Gumaganda yung ating usapan. Anong naiwan nating topic kanina, partner? Yung tungkol po sa sa yung tungkol kanina sa pagtatrabaho. Dito na. Sige. Nakapasok ako sa Department of Agrarian Reform. Ang appointment ko doon permanent. Permanent. Ano pong item? Agrarian Reform Officer. Officer. Nadistino ako sa Legazpi pagkatapos mag-operate sa Catanduanes. Doon ako natagalan. Sa Catanduanes? So, almost 8 Sa Catanduanes, ha? Hindi ba Kuya David yan? Kaya nasanay ako sa dagat. Sa dagat. Pero yung Catanduanes na yan ay daanan ng bagyo. Tama po ba? So, bago pa itong bagyo na naranasan ngayon, bagyong Rolly, meron na rin mga malalakas na bagyong dumaan dyan, Kuya David. Actually, ang pinakadahilan pag-migrate namin dito sa Metro Manila, walang plano, liban nung magbagyo ng Rosing. Bagyong Rosing. Naalala niyo ba yung mga kababayan? Grabe rin ang baha. Doon sa di ba? Maraming makaka-relate dito, partner, Nung bagyong Rosing na yan, I was still in high school, kung di ako nagkakamali. Bunton-bunton ang mga namatay. High school ka na. Yes, di ba? Oo. Halos ayaw ko ng maalala. So, during that time, nasa Catanduanes po kayo. Tama po ba? Ay, inabutan ako dito sa Dito na. Kasama ko pamilya. Okay po. Actually, pag bagyong yun, nag-resign ako sa Department of Agrarian Reform dahil nagre-reklamo ng asawa ko na di na kaya niya yung business namin. Marami kaming businesses sa pitong negosyo namin. Ano yung mga naging business nyo, Kaya David? Ang una namin. So, inuulit ko lang kayo ay empleyado ng Agrarian Reform, and during those time, may negosyo rin ang inyong pamilya. Ano pong businesses ang meron kayo? Ang una naming negosyo ay sari-sari store kami nagsimula. Sari-sari store. Tapos, gumanda yung takbo. Nagkaroon kami ng malaking tindahan grocery sa market mismo ng sa bayan ng Baaw. Doon kami natagalan. Ngayon, nag-expand ulit kami. Nagkaroon ako ng Itikan, Itikan, yung Oo. Yung producer ng balut tsaka penoy. Nagkaroon ako ng fish pond dito sa Taal. Nagkaroon ako ng farm. 7 hectares ang sinasaka ko. Sa Bicol. 7 hectares. 7 hectares. So, hindi lang 1 million siguro ang kinikita ni Kuya David that time, Actually, doon ko na realize bago ako nag-resign, doon may gilingan kami ng palay. Ang kiskisan kung tawagin yan sa amin. Dalawa ang gilingan ko noon. Rice saka corn. Tapos bumili pa uli ako ng isa sa rice. In-boom ang negosyo namin na nagkuha na kami. Na nagpartner kami sa negosyo. Alis ko sa Agrarian. Ng misis nyo. Tapos, pag nakita pala ng mga bangko na okay ang takbo, ang mga manager pumupunta pa sa amin. Nag-aalok ng pautang, parang gano'n. Loan, finance, assistance. Kaya, nagkaroon pa kami ng bakery. Nagkaroon pa kami ng, parang pinaka-dealer kami ng mga flour sa buong bayan. Hindi lang, dumadayo kami sa ibang bayan. Yung paggawaan ng mga pansit, kami ang supplier doon. Yung harina. Harina din pala ang gamit sa pansit, Lahat na gamit sa bakery, nagkaroon na kami niyan.
Pagkatapos, yung bigas, nakakaabot kaming Masbate. Mag-deliver ng bigas. From Camarines Sur to Masbate. So, tapong inbong ang kuhan, ani sa amin. Grabe ang kuhan, supply ng palay. Mura ang palay. At hindi, partner, nung nakaraan meron tayong mga negotok. Oo. May mga naging bisita tayo. Si Kuya David din Supplier, napakatindi. May itikan, merong fish pond, may bakery, at napakalawak ng kanilang sinusupplyan. Paano po ninyo na-manage yan, Kuya David? Lahat ng negosyo na yan? Ha? Kaya nasanay niya kung alas 3 ng madaling araw. Nagigising na kayo? So, dapat kung ikaw ay businessman, dapat maagang magising. Maaga, oo. Nagigising, ha? Tapos, pupunta ako muna sa bakery. Iaayos ko yung mga paninda. Ang nagtitinda sa amin, naglalako, 15, araw-araw yan. Gano'n, no? Oo. Pag tapos niyan, punta ako ng tindahan, bubukas ako doon, alas 4. Tamang-tamang may pinapapasok kami mga tindera. Iyan, na pagpasok doon, pupunta naman si Mrs. Ako naman, punta na ako sa bakery. Magpapalinis na ako doon. Pagliwanag, tamang-tama, direksyon ako sa farm. O bibisita na ako. Farm naman. So, umiikot na lang kayo, ano? Iikot lang. Tapos, kukuhanin ko na yung mga laborer, anong gagawin. O yan ang routine ko araw-araw. Ano na po yung laman ng farm ninyo nung mga panahon po na yun? Ano rin po, palay din po? Sumurrender ako dahil nga ang bayan namin talaga, basin, yung Lake Baaw, basin yan ng tubig. Baha. Kahit sa amin mainit, umulan sa Albay, baha yan sa... Nag-catch basin siya ngayon, ha? Mababaw na ang Bicol River. Yan pinaka-problema. Ngayon, 2 times akong nakakagastos akong 37,000 isang lagayan lang. Isang season. Malaki na po yun nung araw na yun. Oo, grabe pa naman ang pera. Nadubli yun ni single kuwan, walang return sa akin. Sumurrender ako. So, lugi, parang gano'n. Lugi. So, ano pang nangyari sa mga naging businesses ninyo, Kuya David? Bago natin ituloy yun, pakibati natin, partner, sa Kapampangan, si Miss, isa sa pinakamagandang teacher na Kapampangan, si Ma'am Jenny Lanusa. Pakibati mo sa Kapampangan, partner, Jenny Lanusa, happy watching. Maya pagkat panapon po na Okay. Safe po. Okay, pakisabi mo nga ang salamat sa panonood sa Kapampangan. Dakal salamat po kay kayo pong panel be kay kami. Okay, dakala salamat Ma'am Jenny Lanusa, yung isa sa mga inaanga natin teacher, parang artista ng Holy Spirit Annex, ha. Si Ma'am Erlinda Pontanilla Namoco ng Livelihood Department, ha. Binabati na rin natin si Ate Aging, si Madam Cerelia Balmosina, si Doktora Pedernal, ha. At siyempre yung ating mga kagawad partner. Tuloy natin, Kuya David. Ano ang nangyari? Maraming negosyo, What happened to those businesses? Sa karanasan na namin, yung mga nawawan to train, grabe. Dahil napakabata pa namin noon. Napakabata pa namin noon. Tapos yung isang project, pag nakakuha ka ng taong hindi, parang hindi masyadong trust. Hindi nasa trusted. dibdib ang kanilang pagtrabaho. Hindi seryoso. Wala Hindi sa loob. seryoso. Walang passion. Iba ang resulta. Kaya yung ginawa ko, pigtigil namin yung mga project na hindi productive na masyado. So, lesson learned. Anong tips po ninyo sa mga may negosyo din ngayon? Kayo, hindi lang isang negosyo, partner ang hinawakan nila. Ang So, pangalan pala ng kuha namin, DB Enterprises. DB Enterprises. Parang, Nakaregister namin. parang, anong tawag dito? Group of companies. Parang gano'n. Pero ano po ang pinaka matinding leksyon na natutunan nyo, Kuya David, sa pagninegosyo? Mayroon kang taong mapagkatiwalaan talaga. Malaking bagay. Yung pinakasusi sa project mo. Pero pag wala kang magandang taong makuha, Wala talaga. Babagsak. Okay. Yun ang natutunan ko. Fast forward tayo, Kuya David. Paano naman kayo napunta dito sa Quezon City, Barangay Holy Spirit? Kuha na ng istorya noong bago niyan na involve ako sa politics. Politika. Yun yung naging konsyel kayo.
Tama ba? Nagsimula ako bilang isang barangay secretary. Mm. Napakabata ko pa noon. Ah. Tapos, noong maraming problema sa barangay, Mhm. naging isa rin akong member ng Lupon. Kulang ang members noon ng Lupon. Mga anong Ako taon yung po yan? pinakabata noon. Kuya David, mga anong taon po yan? 60s pa. Ah. 60s. So Lupon, taga Pamayapa. Oo. Then after Ngayon, Lupon, noong grabe ang politics sa lugar namin. Ang barangay namin parang Makati mm, ng bayan namin. so yan ang most developed town ng Baaw. Sentro ng komersyo. Ngayon, ang nangyayari doon, nagkakaaway-away ang mga gustong kumandidato. Ngayon may nagkuhan sa akin, kumandidato ka para mga matigil. Uh, Napilitan ako. Top notcher ako noon na ano yan, kagawad. so Ayaw from ko maging Lupon, kapitan. Ayaw. barangay secretary, naging kagawad kayo ng Kagawad barangay. ako. Then, Pagkatapos, noong kukuha akong magkapitan, ayaw ko dahil doon sa province, usong-uso na. Kahit anong problema dyan, gigisingin ka. Witness ko pa naman yun, nakulang akong tulog. Witness ko so, yun. ganong kahirap ang trabaho ng isang kapitan, ha? Kapitan. Na-imagine ko tuloy kung gaano kahirap ang karanasan ni Kapitan Chito Balmosina ng Holy Spirit National High School. Ang Oh. kapitan. Ngayon, Quezon City pala, hindi ang high school. nangyari naman, nakapagsalita ako. Mm. Kako, kung ako kukunin yung magkakapitan dito, doon na lang ako sa taas. Mm. Dahil naka-schedule lang ang mga activities doon sa bayan. Mm. Noong mag-eleksyon ng local, last day na kulang ng isang slot. Municipal Councilor. Municipal Councilor. Ah, Pasyalan ako sa bahay. mm. Mga big time na politiko sa amin, hindi na ako nakatanggi. Mm. Sumama ako. Doon na nagsimula ang Oh, so naging konsyal kayo. Pakipagpagawa. Naging konsyal ng bayan, ha? 2 terms ako. 2 terms. Pero prior niya, naging tauhan ako ng mga alpilor. Alpilor means Yung isang kingpin sa Camarines. kasi sa parang sa ano ko lang nabasa yung partner sa El Filibusterismo tsaka sa Noli Metangere. Ano po yan? Parang pamilya ng mga Pamilya. politiko. Pamilya, mga taga-Iriga. Politician, family. Magkakapatid. Okay. So, tanong natin kanina bilang businessman, bilang agriculturist, ngayon ang bilang politiko. Ano naman ang pinaka matinding lesson na natutunan ni Kuya David? Pero bago yung Kuya David, batiin muna natin si Ate Lori Aguanza, baka magalit sa akin to. Si Ma'am Lorna Peñamante Tariao ng Holy Spirit National High School. Isa sa mga naging diwata ito ng Infanta Quezon, partner. Diwata. Si Madam Sister Lorna Tariao dyan sa Luzon. May-ari din dito ng Learning Center. Si Boss Abner Sobiliaga. Kuyang Abner, kamusta po? Kuya, Kamusta po dyan sa South Cotabato? Salamat po sa inyong panonood. Regards po kay ate at sa inyo pong anak. At sa mga brothers and sisters po natin dyan sa Cotabato. Tuloy natin, Kuya David. What lesson, ano pong pinaka maganda o pinaka matindi na leksyon na natutunan nyo sa politika Actually, naman? ako 15 years ako sa congressman namin na naging municipal coordinator. Coordinator. Kabisado ko lahat na Pasikot-sikot. sikot-sikot sa politika. Mm. Bakit marami? Yan. Ano yan? Erase. Sige. Alam na natin yun. Sige. Yung una kong natutunan dyan, ang mentor ko, yung vice mayor namin. Mm. Vaticano yun. Consultant ni congressman. Ngayon, ang una itinuro sa akin, alam mo niya, David, sa politika ganito yon. Mm. Hindi sa totoo ang sinasabi mo. Mm. Ang importante, pinaniniwalaan ka ng tao. Ayun. Mamroblema ka kung sinasabi mo totoo, hindi na naniniwala sa'yo. Ayun. Yun ang una kong natutunan sa politika. Pakiulit nga po, Kuya David. Dapat? Dapat
Parang mas mahalaga. Kahit hindi totoo, basta Kahit lagi hindi mong totoo. sinasabi, Hindi naman yung lagi mo sinasabi. Basta, ang naniniwala. importante, maniwala sa iyong tao. so malaking bagay yung ikaw ay pinaniniwalaan, di ba? Totoo yun. Ang Dahil hindi trust naman na ganyan. Oo. So, dapat yun ang matutunan ng lahat, di ba? Paano ka pagtitiwalaan ng tao. So, yun ang pinakamatinding leksyon siguro doon, ano? Tama po. Na kahit ano nang sabihin mo, kahit sinasabi mo totoo, pag di ka na pinaniwalaan, Wala na. No? wala na. Wala na. Yung tiwala nawawala May na. correlation, partner. Kanina kasi being businessman, ang lesson niya is kailangan meron kang taong pinagtitiwalaan. Titiwalaan. Ayun. Tama. So, pinakamalaking ano talaga, yung Tiwala. trust. Ayun. Di ba? Opo. Ibang trust na iniisip nung iba. Sino bang mga Iniisip viewers ni natin? Kuyang Elvin Morales. Shout out daw. Mga boss, happy watching from lokal ng Riverside. Kuya Elvin, kamusta po? At sana po lagi kayong manonood. Si Miss Marie Ligson ay binabati rin natin. Estudyante natin to. Nurse na yata si Miss Marie. Kamusta ka, Miss Marie Ligson? Yes, tuloy natin, partner. Yung ano po, yung mula po doon sa inyong mga businesses sa Camarines Sur hanggang doon po sa inyong naging political career. Curious po kami, Kuya David Paano po kayo napadpad ng Quezon City at paano po nag-umpisa yung inyo pong karera Ganito dito? na yung... Noong masyado ako na-involved sa politics, ang isang anak ko, naglayas. Opo. Parang doon ako nakapag-isip. Pinapababayaan ko ang pamilya ko. Opo. Nasakripisyo, ano? Doon ako tumigil. Ngayon, timely na itong late 80s, magpagina ng Rosing. Iyon ang pinaka matinding baha sa amin. Inabot yung bodega namin na malaki. Halos lahat na stock portion nabasa. Ang liabilities ko sa bangko umabot niya ng 1.3 million. Napakalaking pera na ho. Noong panahon. Araw, ano? Opo. Sa totoo lang, kung minsan yung pera hindi na namin alam kung ano pang i-investan mo. Sa dami, no? Napakabilis ng kuha namin. Pagkangat. Ngayon, ang nangyari, noong mag-mature yung... Mga anak nyo, Mag-mature yung kuhan, yung loan. Yung loan, Yun. Ang natira sa amin na nag-ooperate lang yung grocery sa sentro. Na hindi inabot na. Hindi na kinaya ng lahat ng... Sabi ko, di na kaya. Kaya ko man itong sabihin dahil iyon kondisyon namin. Noon, sa bagay, noon pa. Sinulatan ko si Madam Cory. Cory Aquino, president. Kaya di ko rin yung malimutan si Madam Cory. President na po siya nung panahon na yun. Ayun. Sinulatan ko yan na di namin kagustuhan na ganito ang mangyari. Di na namin kayang bayaran yung utang na 1.3 million. Ngayon, yung manager plan ng PNB, sinulatan din na kami alalayan. Pumunta pa sa bahay namin. Tapos, nag-usap kami anong magandang gawin, matulungan niya. Sumulat pangalan, hanapin ninyo ito sa PNB main. Kami mag-asawa pumunta dyan. Alam yung kinondisyon sa akin. Yung parang napalukso ako sa mga interview. Na kung talagang tindigan kung di na namin kaya, makukundong lahat. So natulungan kayo ng pamahalaan tungkol doon. Ngayon kaya pwede pang mangyari. Kaya after 6 months, after 1 year, magkano ang pwedeng ikabigay. Napakuan ako doon. O sige niya. Pero kondisyon natin ito. Never na kayo magkwento na ganyan ang ginawa mo. Kasi gagayahin ng iba. Gagayahin ng nagkwento bayo, na, Bito, partner. Kailan? 1960s pa yata yun. 1960s. Sulat na sana ako kay So natanong na natin si Kuya David kung ba't siya napunta ng Maynila. Dahil dyan. Yun ang dahilan. Dito na kayo nagpunta. Ngayon, sabi ko di na kaya. Kung mananatili tayo dito sa bayan natin na nakaasa sa agricultural na mga production, tapos laging ganito, nagbabaha, walang pera ang tao,
paano may paninda naman tayo, walang bibili, walang pera eh. Bagsak din. Kako mas mabuti pa magkuhan tayo. Dito na sa Maynila. Kaya, So nagnegosyo kayo dito, tama? Ha? oo. Ang ginawa ko, bininta ko yung lahat na nabili naming mga ari-arian. Mm. Yung farm, yung mga residential. Lahat. Itinira ko lang yung Isa. namana ko sa Magulang. magulang. Mm. Yun lang itinira ko. So from there, Kuya David, yung mga pinagbentahan nun, Iyon ay binayad namin sa bangko. binayad. Magkano ang kalahati lang ang pinabayaran. magkano po ang kalahati that time? Yung 1.3 o. 1.3 Yung mga nasa kuwan lang yun. Mga million. Nasa, Ano? million din. Anong naging negosyo nyo rito sa Quezon City na? Yung natira, mga almost half million yung nadala namin. Dito muna kami tumira sa Fairview, may pinsan kami dyan. Fairview. Tapos pinag-aralan ko muna kung anong maganda, saka kung saan. Mm. Ngayon sabi ni Mrs. D ko kaya, lalo sa Balintawak, Mm. ko kaya ngayon ang style dito. Gulay, ah. Tamang-tama yung tinitirahan namin dyan, may kilala dito. Dito sa Holy Spirit Oo, na. may bakanting Lote. apartment, may bakanting pwesto. Mm. Sabi ko dyan tayo. O kaya kami nadala dito. Nagtinda uli kayo. Ayun. Oo, Tapos, magtitira kami. dito na kayo na-meet ni Cap, Chito Balmasina. Ganito muna yun. Mm. Di yung tatlo kong anak, Mm. pinatapos ko muna sa Bicol. Oo. Hindi muna namin sinama dito. Mm. Ngayon, nung okay na, kinuha na namin, puros na kami nandito. Mm. Nagtayo kami dyan, ilang tindahan yan. Ang pwesto dyan, Kibugarin, 4. Tapos mayroon pa kami doon sa kabila. Napag-initan kami dyan, di nila alam na kami, datihan na negosyante, may mga suki kami dito sa Maynila, Divisoria. Divisoria. Oo. Walang bumibili sa kanila eh. Nagalit sa amin. May reklamo nga ako noong na tinutukan baril yung anak ko dyan. Ngayon, na-invite ang isa kong anak na mag-abroad. Mm. Ang nangyari, nakaalis yung anak ko, yung nag-imbita hindi. Mm. Hanggang sa, ito naman isa, mag-abroad din. Pero, nag-advise na dapat kung pupunta ng Canada, sa Hong Kong dapat. Apo. Cross country na lang. Mabilis. Mm. Walang masyadong requirements. Kaya dalawa kaagad napunta sa akin doon. Mm. Itong isa kong anak na nag-asawa kaagad, may dalawang anak, yun ang nahuli. Dito. Nakapunta ng Canada. Pero ngayon, nasa na po silang lahat? Focus na nandoon. Nasa Canada na. At si Kuya David ay binata na uli, ah. Oo, binata. Oo. Okay. Oo. Mga 3 years na si May. Wala kayong plano na pumunta ron sa Canada? Wala lang plano mag-asawa. Oo. Ayun. Pero open pa rin Dapat, no, relationship, ha? Mm. Dapat noong July 15, Papunta na kayo. ay mag-pandemic. Dahil, tsaka isa pa, mahal nitong gulay. Napamahal ko sa Oo. Saan na po kayong universities nag-talk, Kuya David? Bilang agriculturist ng Barangay Holy Spirit. Actually, halos lahat ng university. Yun ang universities, ha? Private, tsaka state universities. Naikot na yata buong Pilipinas Pati, po. partner, ha? Pati Department of Agriculture. Yes, mismo. Department of Agriculture, Department of Environment, puros ko na yung DILG, Mm. Iyan, Ombudsman, Philippine Science High School, itong Ateneo, Meriam College, Scholastica, tapos St. Joseph. Halos Sa lahat, dito, ano? oo. At welcome po, Kuya David, ang mga invitation sa inyo. Tama ba? Pati University of the Philippines, na-invite si Kuya David. UP, Ayun. actually ako ang ignite na ang lahat na plano dapat may tanim ang mga building Sa urban sa urban setting, ano po? Kaya pati yung mga SM na yun nagkaroon na yung try. So nagkaroon sila ng Sa idea. mga taga-UP, mga engineering sa architecture. Dito nagpupunta. Nagpunta na Pati pa. yata ibang bansa, nagpupunta Oo, rin. oo. Ang pinakamatindi kong bisita ditong foreigner, yung 8 professor ng Tokyo University. Tokyo, Japan. Tokyo, Japan. O, isipin mo, Japanese. Na isa sa pinaka Ang uming bite pa sa akin yan, taga-UP Las Baños. UP, Los Baños. Oh.
So, that's how, Ako ang nag-lecture. di ba? Great is Kuya David. Hindi man ako Napakausap. ni Pongo, no? Ni Hongo. Ni ba? Hongo. Sabi ko nga, sabi ka ako ang mga Hapon mahinang mag-English, may magagaling eh. May magagaling din. Saka doon Bale, ako, professor po yung... Sa ngayon, ano? doon ako nakakita na puro sa kalaptap oh. Lahat. Kahilira ako nasa gitna. Oo. Kayo ang nagsasalita. Wala pa noon And mga ganito we should be sa- proud, di ba? We should be proud because of those professor coming from Japan nakinig sa isang Bicolano na isang Pilipino, di ba? Masarap magkwentuhan, Kuya David, ano? Pero talagang inaabot tayo ng oras, ano? Hindi kasya isang ano. Magkaroon tayo ng part 2 siguro, ano? Part 2. Dito naman. Kasi madalas natin marinig si Kuya David, pinaliliwanag yung urban gardening, di ba? Pinaliliwanag paano lumago ang halaman. Ngayon naman, kung napansin po ninyo, ang tinalakay natin, paano siya lumago, di ba? Paano siya nagkabunga at paano nananatili ang kasariwaan ng kanyang buhay. Ano po? Siguro partner, dun sa next, kung sakali mag-part 2 tayo, i-tour natin sila dito. Dito sa Gulayan. Sa Ano? Gulayan. Tama po. Ha? At ayaw man nating matapos pa, Kuya David, mensahe po ninyo sa lahat ng mga katulad nyo na educator pagdating sa agriculture, pati po kay dito sa ating barangay officials. Ang lagi kong sinasabi, ang Pilipinas agricultural na bansa. Bakit tayo mag-i-import? Samantalang ang mga expert doon, dito nag-aaral sa atin. Oo. Yun ang lagi kong pinagtataka bakit nagkaganon. Na dapat walang Pilipinong magutom. Maraming bakanting lupa. Philippines agricultural land dito eh. Mga more than 11 million ang idle land sa Pilipinas. Wala yan tanim. So ang mensahe po ninyo, sana bago magpunta sa abroad, ito munang i-develop itong atin. Di ba? Mensahe po ninyo, sir, sa mga opisyal. Walang dahilan para hindi makapagtanim. Ayun. It is more on design. Kahit yan batukan, kahit buhanginan, kahit nakasimento, kahit dinadana ng tubig, hindi pa rin magtanim. Kahit styro cup na Oh, partner. it's styro cup, ano? So pwede, di ba? Kuha tayo. Oh, sample. Ayan, Ayan, oh. kahit sa ganyan, pwede Ayan. magtanim, ha? Oh. Pakitaas mo, partner. Hindi nila makita. Eto po. Oh. Ayan, Sample kaysa pa lang styro. po yan. Yung basura na Yung pinagkapihan, di ba? natin. Oh, yan. Tama. Oh. Sige, Kuya David, mensahe niyo naman sa bumuo, nagkaroon ng pansin, ng concern na magkaroon tayo ng ganitong lugar sa Barangay Holy Spirit. Actually, pasalamat din talaga tayo kay Capchito Balmacena dahil hindi talaga nila ito ginalaw. Ang panahon ni President Marcos, mayroong nakalaan na 442 hectares sa NGC project. Ngayon, itong Holy Spirit, mayroon itong 0.3 hectares na naka-reserve. Apo. Hindi na yan binitawan ng ating kapitan. Gumawa siya ng project para mapakinabangan ng mga tao na mga taga rito sa atin. Sa Makatwid, naging maagap si Kapitan. Super Cup. Tito Balmosina, no? Para ma-acquire. Kaya nagkaroon tayo ng solid waste, nagkaroon tayo ng gulayan, nakapagpatayo ng Gawad Kalinga. Iyon ang At dahil diyan at dahil sa husay naman at pagtupad sa pananagutan ng isang kapitan ni Super Cup Tito Balmosina. Okay? Yes. Talagang humahaba ang ating kwentuhan, partner, ha? Inaabot tayo ng, bago tayo matapos, ay binabati po natin si Miss Jatu Daraman Sarip, ha? Co-teacher natin dyan sa Judge Belmonte High School, ha? At si Madam Maricar Isidro Ordahap o Pardo, ha? Good afternoon po, watching from San Mateo, ha? Kamusta po kayo dyan, mga taga San Mateo? Okay, partner?
Ayun, ano? Siguro pansamantala tayo magpapaalam, partner. Banatan mo ng mensahe. Ayun. Sa lahat po ng sumubaybay, maraming salamat po na tayo ay nakabiyaya ngayong hapon na makinig sa atin pong panauhin. Kayo man ang bisita rito sa Gulayan ay maraming salamat po kay Sir David Balilia, ang ating pong agriculturist from Holy Spirit, Barangay Holy Spirit. Saludo po kami sa inyo, Kuya David, ha? Binabati po natin, bago natin malimutan, si Ate Linda Eliab ng Dubai, nakikinig sa atin, ha? At si Ate Neneng Dumon, sa ating barangay Commonwealth, Unit Coordinator ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Kamusta po Ate Neneng at si Kuya Baldo? At sana po ay nananatili ang inyong kasiglahan sa pagtupad ng inyong pananagutan bilang lingkod bayan. Okay. Binabati rin natin si Sir Chris Raquel ng Masbate. At mga kababayan, pakinggan po rin nyo, meron tayong isang magandang paraan para kumita nitong mga nakaraan. Ayan ang tatalakayin natin sa susunod, yung Picoin. Noong mga nakaraan, partner, yung Bitcoin, nung hindi pa napapansin, wala pang halaga yan. Pero alam mo ba, partner, kung magkano na ang Bitcoin ngayon? Magkano na ba Bitcoin ngayon? Nasa more than 500,000 pesos na ang Bitcoin. Ang isang Bitcoin? Yes. Ngayon, may isa tayong magandang pagkakataon, yung Picoin, na ngayon ay hindi pa gaanong mataas ang presyo. Pero ang value niyan sa market, partner, nasa 0.34 centavos. Pero sa projection, in next 5 years, ang Picoin ay magkakaroon ng value na $100 per coin. $100? So kung paanong ang Bitcoin noon ay libre lang, namamine lang siya through cellphone, ang Picoin po ay namamine din, namimina through cellphone. Kung paano yan, abangan po nila sa page natin. Tatalakayin natin yan. Abangan po ninyo. Lahat ng tao po ngayon may cellphone. Yes, so at just using your cellphone, kaya nyo magmina ng Picoin. Na sa mga susunod na dekada, parang Bitcoin din ito, partner. Sige, at muli po, binabati po natin si kasamang Samuel Ramos at ang S2G2 Consultancy. Hello po, happy watching po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sumayin niyo pong muli ang isang episode ng programang Sunday with KRD and Kuya J. Okay. Halika na at tayo mamimitas pa, partner. Okay. Ayan. Pakita natin sa kanila ang gulay, partner. Ayan. See you next week, mga ka-Sunday. See you next week po. Yan po ang mga gulay. Sampo lamang po ng gulay. Si Ate Telma Alpay ay humahabol. Pakita natin sa kanila, partner. Ito po ang ilang bahagi o portion ng ating pong gulayan dito sa Holy Spirit. Ayan, Yan. Walang dahilan para hindi magtanim. May miracle fruit pa, partner. Pipitas tayo dyan. Nako. See you next week po, mga ka-Sunday. Kuya David.